Ang Barangay Ginebra player na kailangan mag-step up ngayong All Filipino at SMC gagalaw na pagdating sa trades. Nasa alanganin ngayon ang Barangay Ginebra. As of now, meron silang 2 wins at 3 loss record at nasa ika-8 pwesto nga sila ngayon ng team standings. Hindi yan magandang posisyon para sa isang title contender team na Barangay Ginebra. Alam nating lahat, top 4 teams lang ang magkakaroon ng twice to beat advantage sa quarterfinals. Kaya kung gusto ng Barangay Ginebra na makabalik sa itaas, kailangan nilang maipanalo ang lahat ng kanilang natitirang laro ngayong elimination round. At para magawa yan, kailangan nilang magising at mag-step up, lalong-lalo na ang isa sa pinaka-importanting player nila na si Scotty Thompson. Kapansin-pansin, bumaba yung laro ni Scotty nitong mga nakalipas na conference. Kung dati ay siya yung energy guy ng Ginebra, walang kapaguran, palaging hustle, rebound dito, cutting offense doon. Ngayon, medyo nawala na yung dating apoy sa kanyang laro. Dahil nga simula nang mawala si L.A. Tenorio, si Scotty na ang naging main point guard ng Barangay Ginebra. Actually, kahit noong nandyan pa si Tenorio, si Scotty na talaga yung nagsiset ng plays sa kanyang kupunan. Pero mga chong, kung iisipin nating mabuti, hindi talaga point guard ang natural na laro ni Scotty. Mas kilala siya bilang off-ball player, yung gumagalaw ng walang bola, kumukuha ng rebounds at nagbibigay ng energy sa loob ng court. Doon siya nakilala. Doon niya nakuha ang kanyang season MVP award. Pero ngayon na siya na yung primary facilitator ng triangle offense ni Coach Tim Cone, medyo nabawasan na yung freedom niya para gawin yung mga bagay kung saan siya talaga magaling. Kaya possible, ito rin yung dahilan kung bakit bumaba yung overall impact ni Scotty sa laro ng Ginebra. Ang magandang balita, nandyan si RJ Abarientos, isang natural point guard na may kakayanan na magpabagal o magpabilis ng tempo ng laro. Kung si RJ ang magiging main point guard ng Barangay Ginebra, mas mabibigyan ng pagkakataon si Scotty na ibalik yung dating role niya as a slasher, rebounder, and all-around energy player. Hindi naman kailangan si Scotty ang magpasan ng buong opensa ng triangle offense. Ang kailangan ay bumalik siya sa dati niyang pagiging spark plug, yung tipong nagdadala ng hustle at puso sa bawat possession. Dahil yan ang nagbibigay sa Ginebra ng kanilang identity na never say die. Sa naging huling laban ng Ginebra kontra LX, unti-unti nang bumabalik yung laro ni Scotty. Nagtala nga siya dyan ng 12 points, 6 rebounds at 11 assists. Almost triple-double performance. At yan ang gusto nating makita sa kanya. Yung balance na Scotty Thompson na both facilitator pero nandoon pa rin yung kanyang hustle at sipag sa loob ng court. Kung may pagpapatuloy lang ni Scotty yung kanyang ganitong performance sa mga natitira nilang laro ngayong elimination round, malaki ang posibilidad na umangat ang Ginebra sa team standings. Kailangan lang nila ng momentum at madalas isang player lang ang sapat na para sindihan yung apoy ng buong kupunan. At pwedeng si Scotty Thompson yun. Naniniwala tayo mga chong na kayang-kayang ibalik ni Scotty yung kanyang dating laro. Kailangan lang niyang mahanap ulit yung kanyang rhythm at confidence niya bilang off-ball threat. Kasi doon talaga siya mas effective at doon rin mas nagiging dangerous ang Barangay Ginebra. Kaya ngayon na nasa alanganin ng Ginebra, panahon na para magising etong si Scotty dahil kailangan na kailangan ng Ginebra ang kanyang energy dahil kapag maganda yung nilaro ni Scotty, nahahawa niya ang buong team. At kung magawa yan ni Scotty, hindi malabong masungkit nila ang twice to beat advantage. Sa ibang balita naman mga chong, mukhang gagalaw na ang SMC sa trade market nitong mga nakalipas na araw.
umiinit ang pangalan ni Muala Tautua na sinasabing bibitawan na ng San Miguel Beermen. Kagabi nga, nag-post si Snowbad One ng panibagong hint. Sabi niya, big man na to, tiyak na yung fans na lilipatan niya, hindi natatawa. Sa post na yon makikita yung picture ni Cade Flores. At kung mapapansin natin, tatawa means Muala Tautua. Matatandaan na kay Snowbad Warren unang lumabas yung isyong hindi naging maganda yung trato ni Tautua sa kanyang dating agent. At mukhang hindi rin ito nagustuhan ng SMB. Kaya ngayon, mukhang handa na silang i-trade si Muala Tautua papunta ng Titan Ultra kapalit ng isang batang big man, hustle at masipag na si Cade Flores. Kung totoo nga ito mga chong, interesting move ito para sa SMB. Mas magiging bata at mas versatile ang kanilang frontcourt position at abangan na lang natin kung magi-stay ba si Tautua sa Titan Ultra o may iba pa itong destinasyon. Pero isa lang ang sigurado, mukhang hindi nagustuhan ng SMB yung ginawa ni Tautua sa kanyang agent. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Nabibitawan na ng SMB si Tautua. Ano rin yung masasabi nyo na si Scotty ang isa sa kailangang mag-step up sa Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.